Morgana POV. Nang sundan ko si Thunder ay naabutan ko itong umiinom sa minibar counter at halatang wala ito sa mood. Gusto ko sanang tanungin sa kanya kung bakit sila nag-away ni Blake, pero baka magalit siya at sabihin sa akin na nangihimasok ako. Paano mo nakilalang lalaking yun, Morgana? Alam mo bang gago yun? Muli ay tumunga ito ng alak at muling tumingin sa akin. Hindi sa nangihimasok ako sa buhay mo. Wala naman akong pakialam maski kahit kanino ka makipagkaibigan. Ang akin lang, pumili ka ng hindi gago. Wala naman akong pakialam. Tanging yun lang ang tumatak sa akin sa mga sinabi niya sa akin. Aaminin ko na nasaktan ako. Wala talagang pag-asa na gustuhin niya ako. Sa bagay, sino ba naman ako para magustuhan? Isa lang akong ordinaryong babae na nakuha ang atensyon niya sa isang bar. Saka maraming wala sa akin na makikita niya pa sa ibang babae. Sigurado ako na mas pipiliin niyang magmahal ng katulad niya. Kaysa ang katulad kong wala namang ibubuga. Bumalik kami sa pagiging sibil ni Thunder sa isa't isa. Hindi na niya ako hinahalikan o kinakausap ng matagal. Naninibago ako at nasasaktan din. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagkaganito. Maayos naman kami nitong nakaraan. Habang nanonood ako ng telebisyon ay nataon ng atensyon ko sa isang balita. Bali-balita na nakitang magkasama sa isang restaurant si Thunder Del Rio at ang sikat na aktres na si Eunice. Marami sa mga fans na aktres ang nagsabi na may lihim na relasyon, ang dalawa't lihim na nakikita. Kailan kaya aminin ng dalawang kanilang relasyon? Handa na bang magpatali sa isang babae, ang bilyonaryong binata? Hindi ko na malayan na umiiyak na pala ako dahil sa napanood ko. Hindi dapat ako masaktan dahil wala akong karapatan. Pero hindi ko maiwasan. Ganun yata kapag nagmamahal. Pagdating ni Thunder ay hindi ako lumabas ng kwarto ko. Naghain lang ako ng pagkain kaya para kakainin na at hindi na maghahanda pa. Magdamag akong umiyak kaya kinabukasan namamagang mata ko. Paglabas ko ng kwarto ay nagulat ako dahil nakaabang siya sa akin. Are you okay? Na paano mga mata mo? Umiiyak ka? Magkakasunod itong tanong sa akin. Halatang maski ito'y nagulat na makitang mga mata ko. Iniwas ko mga mata ko sa kanya at pilit na pinasigla kong tinig ko. May drama kasi akong pinanood kagabi. Nakakaiyak kaya namagang mata ko pagdadahilan ko sa kanya. Tumangutango si Thunder sa akin. Kumamot si Thunder sa noo. About the news. Hindi yun totoo. Eunice and I never dated. Sa tuwing makikita niya ako'y lumalapit siya at uupo sa table ko to ask or is my brother. Paliwanag ni Thunder sa akin. That's why I really don't like reporters. Masyado silang exaggerated sa mga binabalita nila at kadalasan ay walang katotohanan. Parang lumiwanag ang paligid ko matapos kong marinig ang mga sinabi ni Thunder. Gusto kong tawanan ang sarili ko dahil nagawa ko pang magsayang ng maraming luha. Hindi naman pala totoo na may lihim na relasyon ang mga ito. Hays, ganito palang pakiramdam ng magselos. Nasabi na lang na utak ko, sabay na tayong kumain. Alok niya sa akin. Natigilan ako dahil bumalik ng sigla sa mukha ni Thunder ngayon na ilang araw ko napansing na wala simula na mag-away sila ni Blake. Bakit parang gulat na gulat ka, Morgana? Kumamot sa ulo si Thunder. Actually, I want to say sorry sa mga inakto ko nitong nakaraan. Kahit ako, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Tumingin siya sa akin na may ngiti sa labi. May inaalam pa ako sa sarili ko. Kapag nakumpirma ko ito, ay gagawa ko ng aksyon para makuha kong gusto ko. Makahulugan niyang sabi sa akin. Ako naman ito napakamot sa ulo. Ano ba ang sinasabi niya? May kinalaman ba ito sa akin? Habang kumakain kami ay napansin kong nakatitig siya sa akin. Ewan ko ba, naiilang ako sa titig niya pero gusto kong ginagawa niya. Pakaramdam ko kasi ang ganda ko sa mga mata niya. Gusto kong tawanan ng sarili ko. Assuming na naman kasi ako. Ayos lang ba na sa'yo na ako maging partner ko sa annual parting dadaluhan ko bukas? Nakangiting tumango ako. Ayos lang sa akin, Thunder. Pero ayos lang ba sa'yo na ako, wala ka bang ibang gustong kasama? Malakas siyang tumawa sa tanong ko na tila naaaliw sa akin. Napanguso ako. Wala namang nakakatawa sa sinabi ko. Sa tingin mo ba'y alokin kita na maging partner ko kung gusto kong may kasama akong iba? Pinisil ni Thunder ang pisngin na mumula dahil sa sinabi niya. Wala daw siyang gustong kasamang iba kung hindi ako lang. Pagpasok ko sa kwarto ko ay halos tumalon ako sa tuwa at kilig. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako kinilig sa isang lalaki. Ganito palang pakiramdam kapag nagmamahal ka. Ang gaan at ang sarap sa pakiramdam. Agad na sinalubong kami ng mga nakikislapang mga kamera pagbaba pa lang namin ng sasakyan. Napapikit ako dahil nakakasilaw at masakit sa mata.
Sunod-sunod din ang pagtatanong ng mga reporters at sabay-sabay pa kaya sa pandinig ko ay tila sila bubuyog sa ingay. Mr. Del Rio, bakit hindi si Eunice ang kasama mo ngayon? Hiwalay na ba kayo? Sinong babaeng yan, Mr. Del Rio? Siya ba ang dahilan ng paghihiwalay niyo ni Eunice? Nobya mo ba ang kasama mo? Nagtakip ako ng tenga, nakakabingi ang ingay nila at mukhang walang balak tantanan si Thunder. Hindi na rin kami makadaan dahil talagang sinadya ng mga ito na harangin kami. Tila huminto sa paggalaw ang mga nasa paligid ko na maramdaman ang pagyakap ni Thunder sa likuran ko. Napasinghap ako dahil sa harap ng lahat ng reporter sa hinalikan niyang gilid ng leg ko. Yes, she's my girlfriend and soon to be my fiancé. Lilinawin ko lang, I and Eunice never dated. Wala akong babaeng i-date, I just playing around, but now I'm serious. I'm planning to marry her soon. Muli na pasinghap ako, lalo na't bigla niya ako inikot paharap sa kanya. Nagulat ang lahat kabilang ako nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko at naglabas ng singsing. Will you marry me, Morgana? Nananaginip ba ako? Yun ang tanong sa sarili ko. Kasi kung oo, ayoko nang magising dahil ayaw ko masirang magandang panaginip nito. Gusto ko na maging masaya lang ako sa piling ni Thunder ngayon. Yes, masaya kong sagot kay Thunder. Dalang-dala ako ng damdamin ng gabing iyon ay naging usap-usapan kaming lahat. Marami rin ang bumati sa aming dalawa, hindi na ako magtataka kung mamaya o bukas ay laman na kami ng mga balita. Hay naku, mabuti na lang at nasira ang TV sa bahay. Inalis ni Thunder ang pagkakayakap sa akin ng mga kamay niya buong gabi, kaya nang dumating sa logan nakita kami hinalunan kami ng panunukso. Thunder, long time no see. How are you? Tanong kay Thunder ng isang babaeng ubod ng ganda. Kahit babae ako'y napahanga ko dito. Elegante at talagang napakaganda. Para itong Reyna sa suot na long red gown. Parang nanliit ako sa sarili ko dahil wala akong binatbat dito. Attorney Salvador, inalahad ni Thunder ang kamay. Great to see you again. Tinignan ng babae ang kamay ni Thunder at may hinang natawa. Kahit pagtawa ng babae masarap sa pandinig, may class at nakakaakit. Really Thunder? Ganyan lang ang magiging reaction mo after you saw me? Wika ng babae. Oh, never mind. I'll go ahead. Nice to see you again. Sabi ng babae bago umalis na hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Mukhang wala itong pakialam sa akin dahil kay Thunder lang ito nakatingin. Shall we dance? Tumingin ako sa kamay ni Thunder na nakalantad sa harapan ko. Gusto ko sanang matapos ang gabing ito nakasayaw ang pinakamagandang babae dito ngayon. Gusto mo bang isayaw ang prinsipeng nasa harapan mo ngayon? Ramdam kong tila paru-parong nagliliparan sa tiyan ko dahil kay Thunder. Nang tanggapin kong kamay niya ay kagad niya akong hinila at sumayaw kaming dalawa. Sa gitna ay pinagtitinginan kami pero sa sandaling ito ay pakaramdam ko ay nasa ibang daigdig kami at lumulutang ako sa sobrang saya. Sobrang saya ko dahil hindi lang niya ako isinayaw, pinuri din niya ako. Sana hindi na matapos ang sandaling ito, piping hiling ng isip ko. Morgana, pasensya ka na nga pala dahil ginamit pa kita para tigilan na ako ng mga reporters. Don't worry, babawi ako sa'yo. Ano bang gusto mo? Yun ang sabi ni Thunder sa akin bago siya umalis kanina. Lahat ng tuwa na naramdaman ko ng gabi ay napawi at napalitan ng lungkot. Ang tanga ko dahil naniwala ako sa proposal niya sa akin kagabi. Nakalimutan ko na kasama nga pala sa agreement namin na palalabasin namin na tunay kaming magkarelasyon sa mata ng ibang tao. Dama ko ang kirot ng dibdib ko pero wala akong magawa. Minsan naisip ko na magtapat kay Thunder ng tunay kong nararamdaman pero natatakot ako. Baka magalit siya sa akin at sisihin ako. Agad ko sinagot ang tawag ng ama ko nang tumawag ito. Gusto nito magkita kami ngayon dahil meron tong sasabihin sa akin. Ayaw ko man ay wala akong magagawa. Saka mainam na rin siguro to para masabi ko na rito nang matras na ako sa usapan naming dalawa. Ayaw ko na magpatuloy pa. Galit na galit ito na sabihin kung matras na ako sa napag-usapan namin. Hindi ako makakapayag nung matras ka, Morgana. May usapan tayo at kailangan mo yung tuparin. Pero ayoko na. Halos mahilo ako sa lakas ng pagkakasampal nito sa akin. Pasensya ka na anak. Nadala lang ako ng nararamdaman ko. Sana'y naintindihan mo ko. Bilang ama ay gusto kong bumagsak si Thunder at magdusa. Nagulat ako dahil umiiyak na ngayon ang ama ko. Walang pagmamata sa mukha nito. Ang tanging nakita ko lamang ay sakit, lungkot at puot. Bakit ba galit na galit kayo kay Thunder? Hindi siya kasing sama ng iniisip mo. Pagtatanggol ko sa binata, sa magkasama kami sa isang bahay, ay napatunayan ko na hindi naman ganun kasama si Thunder. Oo, nakagawa to ng pagkakamali pero kagad nitong natanggap ang mga pagkakamali at natutong ituwid ito.
Kaya nga mas lalo ako nahulog kay Thunder dahil doon. Tumingin sa akin ang ama ko na puno ng luhang mga mata. Masama siyang tao dahil pinatay niyang anak ko. Ngayon mo sabihin sa akin na hindi siya masamang tao. Dahil sa kanya, hindi na nagising ang anak ko. At tuloy nang binawian ng buhay. Kasalanan niya kung bakit nawala si Romel sa akin. Naitakip kong kamay ko sa bibig nang makita ko sa monitor ang nangyari. Ayon sa ama ko, ikuha ito ng CCTV footage kung saan ginawa ni Thunder ang krimen. Nakita ko sa screen ng pagbunggo ng isang sasakyan sa poste at maya-maya meron dumating na motorsiklo at bumaba ang sakay nito. Nang alisin itong helmet, kagad ko nakilala si Thunder. Binuksan itong kotse at hinila palabas ang isang lalaking duguan. Diyos ko, nagulat ako dahil nakita kong binugbog ni Thunder. Ang lalaki kahit nang wala itong malay. Inuntog pa nito ng paulit-ulit ang lalaki at saka ito naglabas ng baril. Mabuti na lang at may dumating para pigilan to, kung hindi babarilin na sana nitong nakahandusay na lalaki. Nakita mo na Morgana, igigiit mo pa rin ba na mabuting tao si Thunder Del Rio? Gayong nagawa niyang pumatay ng walang kalaban-laban. Pinatay niyang anak ko, ang kapatid mo. Lumuluhang lumuhod ang ama ko sa harapan ko. Puno ng pagdadalamhati ang mukha nito at pagmamakaawa. Alam kong hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Pinagsisisihan ko na yun Morgana anak. Hindi si Thunder ang nakita ko. Yun ang gusto kong paniwalaan ng utak ko. Paulit-ulit akong umiling habang umiiyak habang sapo ng kamay kong bibig ko. Nagmamakaawa ako sa iyo Morgana. Ipagiganti mong kapatid mo para kahit sa kabilang buhay ay matahimik na siya. Dahil nakamit niyang hustisyang kailangan niya. Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Kaya pala sobrang galit ng ama ko dahil sa ginawa ni Thunder sa anak nito, ang stepbrother ko. Mahal ko si Thunder pero ngayon ay nahati ang nararamdaman ko. Nagagalit din ako sa kanya. Hindi ko akalaing magagawa niyang pumatay dahil sa isang mababaw na dahilan. Ayon sa ama ko ay nagasgasan lamang daw ng kapatid kong kotse nito. Nagalit daw si Thunder at hinabol ang kapatid ko hanggang sa umabot na sa ganong sitwasyon. Ginamit daw ng pamilya Del Rio ang kapangyarihan para mapagtakpan ang kasalanan ni Thunder. Akala ko'y totoong mabuti ang pamilya ni Thunder pero katulad ng iba'y gumagamit ito ng kapangyarihan para pagtakpan ang kasalanang nagawa. Sayang, ang taas ng tingin ko sa kanila at inakalang naiiba sila sa iba. Pag-uwi ko sa kondo'y wala ako sa sarili ko. Ang bigat ng dibdib ko at paulit-ulit na lumilitaw ang eksenang napanood ko sa utak ko. Hindi ko pa talaga lubusang kilala si Thunder. Marami pa itong nakatagong sikreto at pamilya nito. Morgana, natigilan si Thunder nang mapapitlag ako sa paghawak nito. Nang humakbang siya palapit sa akin ay napatras ako. Oo, natatakot ako sa kanya. Pakaramdam ko ay hindi na ako ligtas. Bumuntong hininga siya at lumayo ng ilang dipa sa akin. Nakita ko na parang nasaktan siya sa ginawa ko. I'm sorry. Hayaan mo sa susunod hindi na kita hawakan at gugulatin. Tara, kumain na tayo. May pinadala sa akin si mommy ng mga Korean food. Hindi ba gusto mo yon? Nagyuko ko ng ulo para itagong naiyak kong expression. Gustong gusto ko talaga si Thunder. Hindi lang gusto, kung hindi mahal na mahal. Gusto kong paniwalain ang sarili ko na hindi siya masamang tao. Gusto kong magbulag-bulagan, pero hindi kaya ng konsensya ko. Kapatid kong pinatay niya kaya dapat na magalit ako sa kanya. Morgana, may problema ba? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Nagtataka siguro ito dahil ganitong inaakto ko ngayon. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumingin ako sa kanya at lakas loob na tinanong siya. Thunder, umamin ka nga sa akin, nakapatay ka na ba ng tao? Tahasan kong tanong sa kanya. Sa puso ko'y umaasang sasagot siya nang wala sa akin. Natigilan at bigla si Thunder sa tanong ko pero saglit lang yon. Dahil maya may dumilim ang ekspresyon ng mukha nito. Nagagalawan ang panga nito ngayon sa galit. Yes, walang pag-aalinlangang sagot niya sa akin. I killed that bastard at wala akong pagsisising nakapa sa dibdib ko. Kung buhay siya ngayon ay ganun pa rin ang gagawin ko. I will kill him again and again at kahit siguro sa impyerno ay handa ako siyang sundan. Napatras ako sa mga sinabi niya sa akin. Naramdaman kong paggapang ng takot sa dibdib ko at galit para sa kanya. Paano ito nasabing mga ganong bagay? Paano ito nagawang pumatay dahil lang sa mababaw na dahilan? Why are you asking me that now? Na para bang may alam ka sa ginawa ko? Madilim ang mukha na tanong niya sa akin habang nagdududa. Napanood ko kasi sa isang TV show na tanungin daw ng ganon ang mga kasamang nakatira sa isang bahay. Gusto ko lang malaman kung sasagot ka sa akin ng totoo. Muli ako napatras nang lumapit siya sa akin. Prank lang naman ang tanong ko. Walang ibang ibig sabihin yun. Ginisihan lamang niya ako. Afraid now? Bakit? Natatakot ka ba na baka patayin kita? Napalanok ako sa sinabi niya. Naiiyak na ako pero pinipigilan ko lang. Tumawa si Thunder ng malakas. Pagkaraan ng ilang sandali,
Nagtatanong ka tapos kapag sinagot ka, matatakot ka. Tandaan mo ito, Morgana. Handa akong pumatay para sa mga taong mahalaga sa buhay ko. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang sarili na huwag matakot sa tingin niya. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Tingin na walang bahid ng pagsuko. Kung kaya mong pumatay para sa taong mahal mo sa buhay, kaya ko rin gumanti para sa kanila. Lalo na kung masamang taong may sala. Hindi ako atras. Hindi ko man nakasama't nakilalang kapatid ko ay naniniwala ko na hindi dapat ito pinatay sa isang mababaw lang na dahilan. Nawala ang bagsik ng mukha ni Thunder. Gumuhit ang ngiti sa labi nito na parang natuwa sa sinabi ko. Well, that's good, Morgana. We should know how to face a battle when it comes to our loved ones. Gusto kong ganyan, palaban. Sana nga'y mapanindigan kong pagiging palaban ko at hindi mahulog sa sariling bitag ko. Bumuga ako ng hangin bago ako nagpaskil ng ngiti sa labi ko. Pauwi na si Thunder ngayon kaya nag-ayos ako. Tanging maikling short at manipis na sando lang ang suot ko ngayon. Alam kong maling gawin ito pero ito na lang ang paraan para mapabilis ang plano ko. Oo, aakitin ko si Thunder. Gagamitin ko at hindi siya sasayangin isang buwan na natitira sa agreement namin. Kailangan ko itong mapaibig ng sobra. Nang sa ganun kapag iniwan ko na siya, ay masasaktan siya ng sobra. Kahit sa ganung paraan man lang ay may ganti kong kapatid ko. Siguro nga hindi kami nagkakilala o nagkasama, pero kapatid ko pa rin ito. Kaya hindi ko palalagpasin ang ginawang pagpatay sa kanya ni Thunder. Natigilan si Thunder nang makita ko. Halatang hindi ito nisasang makita ko sa ganitong ayos. Sa tuwing uuwi kasi ito'y madalas na nakapajama ako at shirt na malaki. Nang lumapit siya sa akin ay pinilit kong ngumiti sa kanya. Kahit nang totoo'y kinakabahan ako sa ginagawa ko. Nanlaki ang mata ko nang haklitin niyang bewang ko. Napatingkayad ako nang maramdaman ang labi ni Thunder sa leg ko na umaamoy sa akin. Ramdam na ramdam ko ang kanyang mainit na hiningang tumatama sa akin. Dama ko ang paggapang ng kuryenteng dumaloy sa aking katawan. Why are you doing this, Morgana? Alam mo bang ginagawa mo'y baka hindi ako makapagpigil at tuluyang kitang maangkin? Hindi ako santo. Sa tuwing nakikita kitang ganyan ng kasuotan mo, ay nagiinit ako. Lumayo siya sa akin, hinawakan niyang pisngikot saka ako pinatakan ng halik sa noo. Hindi ako maginoo sa mga babae, Morgana. Wika niya na napapalunok habang nakatingin sa labi ko. Pero nagagawa ko magpigil para sa'yo dahil ginagalang kita. Nanlalambot ang tuhod ko sa mga salitang binitawan niya. Pakiramdam ko ay napakahalaga ko para sa kanya at lahat ng takot ko sa dibdib ay naglaho. Morgana, huwag kang magpapadala sa matatamis niyang salita. Pinatay niyang kapatid mo kaya kailangan mo siyang iganti. Ito ang sinasabi ng utak ko. Natauhan ako. Dapat lang na hindi ako magpadala sa nararamdaman ko. Hindi ako pwedeng maging mahina. Para sa kapatid kong pinatay niya, ay kakalimutan kong nararamdaman ko para sa kanya. Araw-araw kong inaaki si Thunder. Kulang na lang ay maghubad ako mapansin lang niya, pero hindi tumuubra sa kanya. Hindi siguro ko ganun kaganda kaya natitiis niya na hindi ako patulan. Nagsuot ako ng tube dress na umabot lang sa kalahati ng hita ko. Gusto kong lumabas at mag-inom. Bumaba ang self-confidence ko dahil sa ginagawa ni Thunder na pag-iwas sa akin. Oo, iniiwasan niya ako. Simula nang akitin ko siya, ni hindi na niya ako tinitingnan at sinasamahang kumain na para bang meron akong sakit na nakakahawa. Pagdating ko sa bar, umorder agad ako ng alak. Nalibutin ko ng tingin ng paligid, ay napangiwi ako. Nakakainis. Bakit ang dami magkasintahan sa lugar na ito ngayon? Lahat ay magkakayakap, magkahawak ng kamay, naghahalikan at ang iba'y halos magtalik na. Bar ba talaga itong lugar na ito? Bakit nagmistulang pasyalan to ng mga magkakapareho? Tumingin ako sa alak na inaabot sa akin ng bartender. Wait, isa lang pong order ko. 2 baso kasi inabot niya sa akin. Imbis na isa lang. That's my treat for you, Morgana. Nang tumingin ako sa katabi kong stool bar chair ay nakita ko si Blake. Mukhang masaya ito dahil ang laki ng ngiti nito sa labi habang kausap ako. Tinanggap kong alak na inabot niya pero hindi ko muna to ininom. Hindi ka na nagre-reply sa mga messages ko, Morgana. Nagtatampo na tuloy ako sa'yo. Pagkatapos kitang tulungang matutong magluto ay kinalimutan mo na ako. Totoo ngang sabi ng iba, kapag wala ka ng silbi o halaga sa ibang tao ay lilimutin ka na nila. Naku, pasensya ka na Blake. Hindi ko naman makakalimutan ang tulong mo sa akin. Nitong nakaraan kasi may importante lang akong planong ginagawa kaya hindi ko na magawang mag-reply sa'yo. Hayaan mo sa susunod babawi ako sa'yo kapalit ng tulong na binigay mo sa akin. Pangako ko sa kanya. Nakakahiya naman dahil napag-isipan pa ako nito ng masama.
Talagang okupado lang ng plano kong isip ko kaya nitong nakarang araw ay doon lang ako nakafocus. Napatras ako ng ulo nang biglang nilapit ni Blake ang mukha niya sa akin. Kamuntik na akong malaglag sa stool chair dahil sa kakatras ko ng ulo ko. Mabuti na lang at nakalapit ako sa gilid ng counter. Nakahinga ako ng maluwag nang lumayo na siya sa akin. Sandali lang ha, magbabanyo lang ako, paalam ko. Pero ang totoo'y gusto ko lang lumayo sa kanya. Nailang na kasi ako sa klase ng titig niya sa akin. Para niya akong hinuhubaran. Pagpasok ko sa restroom ay naghilamos ako. Inalis ko ang makeup ko sa mukha ko. Akala ko'y gagaan ang loob ko kapag nagpunta ako sa lugar na ito. Pero hindi pala. Miss, tumingin ako sa katabi kong babae nang tawagin niya ako. Alam mo, mas mabuti pa na umuwi ka na. Huwag ka nang bumalik sa lalaking kasama mo kanina. Kay Blake, bakit naman? Nagtataka kong tanong sa kanya. Napansin kong aligaga siya at parang hindi mapakali. Ayaw ko sanang sabihin ito dahil ayaw ko mangialam pero sa tingin ko ay may masama siyang balak sa'yo. Naku miss, nagkakamali ka. Kaibigan ko si Blake at mabuti siyang tao. Tanggol ko pa kay Blake pero kagad niya akong pinutol at binigyan ng babala. Nakita ko siya kanina na merong nilagay na gamot sa inumin mo. Nasa iyo na kung maniniwala ka sa akin o hindi. Mukhang hindi ka sanay sa mga ganitong lugar kaya hindi mo alam kung paano gumalaw ang mga lalaking katulad niya para makuha at maikamang mga babaeng gusto nila. Sige, magpapaalam na ako. Bahala ka na kung paniniwalaan mo ko o hindi. Ayokong pagdudahan si Blake pero hindi ko rin magawang pagdudahan ang babaeng nagbigay sa akin ng babala. Nakita ko sa mukha nitong sinseridad kaya alam ko nagsasabi ito ng totoo. Akala ko ay mabuting lalaki si Blake dahil sa kabutihang pinakita niya sa akin. Pero hindi pala dahil katulad din ito ng iba. Tinuring ko pa naman siyang kaibigan pero hindi pala to pwedeng pagkatiwalaan. Mabuti na lang at mayroong mabuting loob na nagsabi sa akin. Kung hindi baka mapahamak ako. Dahil alam ko ng plano ni Blake sa akin na hindi na ako bumalik pa. Para makalis na hindi niya nakikita ay sumabay ako sa ibang customer na palabas ng bar. Nakahinga ako ng maluwag nang makalabas ako. Pagpihit ko pagharap ay napapitlag ako sa gulat at takot ko na makita ko si Blake. Nakangisi ito na nakakatakot at parang kanina pa ako hinihintay. Hindi ko magawang ipiglas ang katawan ko dahil pinangunahan na ako ng takot. Saan ka pupunta, Morgana? Aalis ka na hindi man lang nagpapaalam sa akin? Kakaibang mga tingin ni Blake sa akin at hindi ko yun gusto. Nakakailang at nakakakilabot. Ngayon ay lumabas na ang totoong kulay nito. Kailangan ko na sing umuwi dahil naghihintay na sa akin si Thunder. Pasensya ka na pero mauna na ako sa'yo. Sabi ko pero hindi pumayag si Blake na umalis ako. Hinawakan ito ng madiin ang braso ko at hinila ako. Blake, bitawan mo ko. Hindi ako sasama sa'yo. Tulungan niyo ako! Paulit-ulit kong sigaw pero walang nakakarinig sa akin. Nanginginig na ako sa takot. Sising-sisi ako dahil nagtiwala ako sa kanya at naniniwala na isa siyang mabuting tao. Hindi ako mahina, pero ngayon ay parang wala akong lakas dala ng nararamdaman ko. Takot na natumba ako sa lapag na mapabitawan ako ni Blake na may sumuntok sa kanya. Nakita ko na dalawang mata ko kung paano sinaktan at binugbog ni Thunder si Blake. Papatay kitang hayop ka, mabangis sa sigaw ni Thunder, na tila isang hayop. Saka lamang tinigilan ni Thunder si Blake na hindi na ito gumalaw sa kinahihigaan. Puno ng dugo ang mukha nito at halos hindi na maigalaw ang katawan. You deserve that, asshole. Galit na sinipa pa ni Thunder si Blake bago ako nilapitan at hinila sa kamay. Kung hindi pa ako dumating ay napahama ka na. Ano bang naisip mo't napunta ka sa ganitong lugar? Alam ko na hindi ka sanay sa ganito kaya wag mong idahilan sa akin na gusto mo lang at trip mo lang na punta dito. Tell me, bakit ka nandito? Dama kong panginginig ng kamay ni Thunder habang hawak ako. Hindi ako tsak kung dahil ba sa galit yun kay Blake o dahil sa akin. Hindi ko tsak kung galit ba ito o nag-aalala sa akin.